epekto ng bagyong Bising at Habagat sa Region 1 at assistance ng pamahalaan sa mga apektadong lugar ating tatalakayin kasama si Regional Director Lawrence Mina ng Office of Civil Defense Region 1. Director Mina, magandang tanghali po at welcome dito sa Bagong Pilipinas. Yes, ma'am. Asek Weng Hidalgo at Asek Albert Domingo. Good morning. At sa lahat ng mga nakikinig at nanonood, isang mapagpalang tanghali po sa ating lahat. Sir, sa epekto po ng bagyong Bising at Habagat, ilan na po yung kabuuang bilang ng mga pamilyang naapektuhan nito sa Ilocos Region at kumusta po yung kasalukuyang sitwasyon sa mga lugar na binaha? Kung may lubog pa rin po ba, nagsimula na po ba itong humupa? Ma'am, bali nagkaroon po tayo ng total na 617 families na naapektuhan, pero wala ito sa evacuation centers. Ang nagkaroon lang tayo ng preemptive evacuation para sa 12 na families na nilagay natin initially sa mga evacuation center, pero sa ngayon po nakabalik na po sa kanilang bahay. Ngayon, lahat naman po ng national roads, yung national road natin ay passable, only that meron pang isang municipal road na nagdudugtong ng bayan ng Sigay at ng Salcedo ng Ilocos Sur na hindi pa rin madaanan sa ngayon. Now, ang condition naman sa panahon na to, dating gawin mula nung na-report, medyo moderate sa umaga ang pag-ulan at medyo malakas sa bandang hapon hanggang gabi. So, ganun pa rin po yung na-obserbahan natin hanggang ngayon. Though ang si Severe Tropical Storm Bising ay nakalabas na kaninang 5 a.m. dito sa PAR at nandun na siya sa north portion ng mga 695 kilometers away sa north side ng Itbayat, Batanes na po. So nasa labas na po siya ng PAR. Director Mina, may naitala na po ba tayong mga nasugatan, nasawi o nawawala sa inyong rehiyon? Ano po ang kalagayan ng mga kalsadang napaulat? Nabanggit nyo na po yung mga hindi madaanan, no? Pero yung sinasabi po natin sa mga iba pang mga naitala ninyo, Director? Wala naman pong naiulat talaga sa ngayon o na may mga nasaktan o nalunod. Ang lang po natin, yung daanan po ng municipalities ng Sigay na nagdudugtong ng Sigay at saka Cervantes, Ilocos Sur. Isang overflow bridge po to na tumaas yung tubig na hindi po madaanan ng anumang sasakyan po. Ngayon, meron namang ibang rota po na para makaalis yung mga tao na apektado dun sa lugar para makapunta sa kanilang pupuntahan. Yun lang po, dahil nga po dito sa kaya na-report namin dahil hindi po ito madaanan. Sir, may mga bahay po ba or infrastructure yung nasira na o bahagyang naapektuhan ng bagyo? Wala naman pong naiulat, ma'am, ng mga nasira. Salamat po, Director. No, may mga iba pa hong tanong. No? Ano-ano pa bang mga tulong na po ang naipamahagi ng Office of Civil Defense at ng iba pang ahensya gaya ng Department of Social Welfare and Development sa ating mga apektadong pamilya? Ano pa po yung nakikita ninyong pangangailangan sa ngayon? Kagaya ng dati po, ang una po natin na naipapa-forward sa mga naapektuhan ay ang mga food packs po na siyang ginawa po ng DSWD Field Office 1, nakapagtulong po, nagbigay po sila ng tulong specifically sa Narbacan at Santa Maria, Ilocos Sur, na mayroong naapektuhan. Part ng nai-report po kanina na number of families, 287 po yung natulungan nila doon, na napadalhan po ng mga food items, mga family food packs po. Director, may mga health-related concerns po ba sa mga apektadong lugar? Katulad kanina, pinag-uusapan namin ni Asek Albert, yung mga sakit na pwedeng makuha sa baha. Meron na po bang reported sa mga evacuation center? Ma'am, kagaya ng sinabi ko, wala pong mga nai-report po na mga sakit na naranasan pagkat na naging epekto ng pagdaan ni Typhoon Bising. At sa kasalukuyan nga po, wala na po tayong mga pamilya sa mga evacuation center at nakabalik na po sa kanilang bahay.
Director, no, na kami po yan natutuwa na handang-handa ng ating Office of Civil Defense. Pero alam natin na hindi ho ito yung huli. At bilang paghahanda sa darating pa na mga panahon na maulan, ano-ano po yung mga paghahandang ginagawa na ng OCD Region 1 para sa ganitong uri ng panahon na malakas ngayong ulan? May mga bago po ba kayong protocol o inisyatiba na ipinatutupad para mas maging maagap at handa ang mga LGU at komunidad? Opo, sir. Bali, continuous naman po yung pag-aaral namin sa mga, siyempre, yung mga experience natin sa mga naunang mga bagyo noon. Hanggang ngayon, automatic po talaga na nag-uusap-usap bago pa ito dumating. Kagaya po nga itong pagpunta dati, LPE lang po siya na naging tropical depression, then tropical storm na. Napag-usapan na, may ginagawa po kaming pre-disaster risk assessment palagi bago po dumating man yung sakuna o yung bagyo. So dito namin nalalaman po na ano po yung mga preparedness measures na na nandyan in place sa mga bawat member agencies po ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 1. At dito po nakukonfirm namin na lahat po ng mga pangangailangan nila na kung kailangan ng tumulong ay naka-ready po. So ayun din po sa aming pagkakaalam ay lahat po talaga ay ready yung mga ating mga member agencies na member na po ng RDRMC 1. And then pati po yung mga Provincial Disaster Risk Reduction Management Council or yung mga Local Disaster Risk Reduction and Management Council natin dito sa buong Region 1, na-check din po namin, kasama po sila dito sa assessment na ginagawa namin bago man may dumating ng mga sakuna o mga bagyo. Okay sir, paano naman po ipinapaabot ng OCD Region 1 sa publiko yung mga babala at saka impormasyon tuwing may paparating na sakuna? May mga campaigns po ba kayong ginagawa sa mga schools o barangay para paigtingin yung kaalaman ng mga tao sa disaster preparedness? Yes ma'am, continuous po yung ginagawa natin na pag-educate, pag-inform at pag-communicate na dapat mga gawin nila. Malaking bagay po yung media ma'am, kasi sila po yung nag-disseminate actually using radio and maybe TV para ipaabot ang aming gustong ipaabot na dapat gawin ng ating mga kababayan pagdating ng mga bagyo, pagdating ng sakuna. Marami ring yung provision po ng go bags na galing sa mga LGUs natin at saka mga Local Disaster Risk Reduction and Management Council ay nagkakaroon po talaga tayo ng katuparan kasi ito po ay talaga tinututukan namin at chine-check namin during may ginagawa tayong mga drills, di po ba? Yun po na nalalaman namin kung talagang ready yung mga lugar. Lalo na yung mga identified po na mga lugar, lalo yung mga low-lying areas, itong mga landslide prone areas, yan po yung mga inuuna namin na pinupuntahan at para chine-check kung talagang ready po sila. And then, meron din tayong pinopost na localized risk communication messages through Civil Defense, our council po, na para maipaabot talaga sa kanila po. Director Mina, mensahe na lamang po o paalala ninyo sa mga kababayan natin, sa mga kabsat nating apektado dyan sa Region 1. Director. Sir, medyo naputol sir, pwede bang paulit po? Hindi ko nakuha yung message. Opo Manong, ano na lang po, mensahe o paalala ninyo sa ating po mga kabsat, mga kababayan natin na apektado ng bagyong Bising dyan sa Region 1. Okay, sa amin po, ako'y una po yung nagpapasalamat po sa kanilang mabilisang pag-react din sa mga ating mga kababayan na pag nalaman na lang, kagaya po sinunod po nila. Napansin po namin yan, katibayan po yung may nagkaroon po tayo ng evacuation, preemptive evacuation na madaling sumunod. So lahat po sana ng mga dissemination information na ginagawa namin ay tuluyan lang po na sundin at para walang mangyayari po sa kanila. And sa mga responders din po sa amin, dito sa Region 1, nakita nyo naman po kung ako mismo naka-witness sa gaano kabilis sila mag-react. Though it's just a preemptive evacuation, makita mo, nandun kaagad sila. And other member agencies too, the PDRMOs and the MDRMOs, hanggang sa barangay po.
nakita ko po kung paano mag-react. So sa ating mga kababayan, ulitin ko, sundin lang po lahat po ng aming ipinapahayag sa mga radios, sa mga TV natin na broadcast at sisiguraduhin natin na wala pong mangyayaring hindi maganda para sa kanila. Maraming salamat po, Agyamana ka Director, sa inyong oras, Regional Director Lawrence Mina ng Office of Civil Defense, Region 1.